Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin, kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Daily Gospel Reflection. Ngayon ay January 13, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos, chapter 1, verse 21 to 28. Sa lungsod ng Capernaum sa araw ng pamamahinga, si Jesus ay pumasok sa sinagoga at nagturo. Namangha ang mga tao sapagkat nagtuturo siya sa kanila na parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga eskriba. Bigla naman pumasok sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng masamang espiritu at sumigaw, "Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita. Ikaw ang banal mula sa Diyos." Ngunit iniutos ni Jesus sa masamang espiritu, "Tumahimik ka, lumabas ka sa kanya." Pinapangisay ng masamang espiritu ang tao at sumigaw na lumalabas. Nang gilalas ang lahat, kaya't sila'y nagtanungan, "Ano ito? Bagong aral?" Nautusan niya pati ang masamang espiritu at sinusunod naman siya. At mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy Tuesday po sa inyong lahat. Narinig natin sa gospel natin ngayon na si Jesus ay nasa sinagoga. Alam niyo po yung sinagoga para tong chapel. Ito ay isang lugar na kung saan doon tayo nananalangin. Ito ay isang religious place. Kung minsan, religious place, lugar ng panadalanginan, pero ito yung madalas na inaakala nating maayos na lugar. Maayos na lugar. Pero napansin niyo ba sa gospel natin, doon sa inaakala nating maayos na lugar, doon pa mismo nangyari na merong isang taong inaalihan na masamang espiritu. Ang mahalagang punto ng ebanghelyo natin ngayon, alam mo, ang kasamaan minsan nagtatago sa loob ng pagiging reliyoso, in a familiar place, sa mga normal na lugar. At nang magsalita si Jesus, hindi siya nakipagdebate, hindi siya nakipag-negotiate, hindi siya nagtanong ng background. Diretso ang kanyang pananalita sa masamang espiritu. Diretso ang kanyang order. Ano ang sabi niya? Tumahimik ka, lumabas ka sa kanya. Sa orihinal na diwa na ito, ang sinasabing tumahimik ay hindi lamang pagtigil sa pagsasalita. Dito rin ay pinapatigil ni Jesus yung kapangyarihan. Parang sinasabi ni Jesus, wala ka nang magkarapatang magsalita sa buhay ng taong ito. At ayun nga, lumabas yung demonyo. Lumabas, kaya yung tao malino na naging malaya. Naging malaya siya, hindi pa konsuelo, hindi pa konti-konti, kundi yung tao ay naging ganap na malaya. Alam niyo po, kung magiging tapat tayo, marami sa atin ay may boses sa loob na hindi galing sa Diyos. Marami sa atin ay parang may boses galing sa masamang espiritu. Ano yung mga boses na yon? Baka ikaw yung merong boses ng trauma, boses ng nakaraan, boses ng kasalanan, boses ng ibang taong nananakit, boses na nagsasabing wala kang halaga. Mantakin mo yon, hanggang ngayon umaalingaw-ngaw pa sa iyo. Yung boses na piling mo niloko ka. At minsan, nasanay na tayo sa ingay na iyon. Akala natin normal na lang. Pero ipinapaalala ng gospel ngayon, kapag nagsalita si Jesus,
tumigil ang maling tinig. The authority of Jesus is not only about the devil during that time. Ang authority ni Jesus hanggang ngayon, kaya niyang magpalabas, kaya niyang paalisin, kaya niyang patahimikin yung demonyo sa kalooban natin. Kaya ngayong araw na ito, paano natin maisasabuhay yung gospel? Number 1, iharap natin ito kay Jesus sa panalangin. Kung mayroong demonyo, kung mayroong masamang espiritu na tumatakbo sa isip natin, yung bang nagpe-play sa tenga natin, sabihin natin sa Kanya, Panginoon, ito po yung bumabagabag sa akin. Let's go to Jesus, the source of authority. Pangalawa, pwede tayong gumamit ng salita ng pananampalataya. Kapag bumabalik ang maling boses, tahimik mong sabihin, kay Jesus ako, hindi ikaw ang may huling salita sa akin. Kaya when you feel that you are down, when you feel that you are frustrated, always remind yourself, kay Jesus ako. Hindi ang kabiguan ang mayroong huling salita sa akin. Hindi yung sakit ang huling may salita sa akin. Kaya magtiwala tayo na mayroong proseso ng pagpapalaya kapag si Jesus ang kumilos sa ating buhay. Let us pray. Panginoong Jesus, Ikaw na may kapangyarihan sa salita at gawa. Tumahimik nawa ang lahat ng tinig sa loob ko, sa loob namin, sa loob na nakikinig sa akin ngayon. Tumahimik yung kalooban na hindi galing sa iyo. Palayain mo yung mga listeners namin mula sa takot, sa kasinungalingan, at anumang bumibihag sa puso nila ngayon at gayon din sa kanilang isipan. Ikaw ang aming tunay na tinig. Ikaw, Jesus, yung aking kalayaan. Ikaw ang aking kapayapaan. Amen. Yan. That's the gospel for today. Kung habang pinapakinggan mo ito, may naalala kang tao na may mabigat na dinadala, o kaya may kaibigan ka na tahimik pero pagod na, o kapamilya na nakakailangan ng lakas, baka kinakalabit ka ng Espiritu Santo ngayon. I-share natin yung gospel na ito sa iba. Maging pagpapala tayo sa ating mga GC, sa ating mga kaibigan, sa ating mga kamag-anak. Remember, may otoridad ang salita ng Diyos. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan. Lagi nagpapaalala, halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabubuting gawa. God bless us all.